The title of our message for today is karugtong lang nung series natin. We are in a third week dun sa series natin about vision. Amen? But the title of our message today is Vision in the Invisible. Pakisabi nga vision in the invisible. Pag sinabing vision in the invisible, imagine natin yung sarili natin na nasa gitna tayo ng kagubatan, madilim. As in, wala ka talagang makita, pit black, parang ganun. Pagkatapos, meron kang sulo. Ay, hindi. Ano na lang, mas maganda, flashlight. Sa gitna ng dilim na yon, kadiliman, as in, wala kang makita. Vision is napaka-importante because yun yung magiging liwanag mo dun sa paligid. Amen? Ganon din sa spiritual. Our vision na ibibigay ni Lord ngayong araw, ito yung magliliwanag o mag-enlighten sa atin dun sa mga bagay na hindi natin nakikita. Mga spiritual bagay na nais na iparating sa atin ng Diyos, pero nananatiling nakasarado ang ating mga kaisipan, ang ating mga mata, because this is spiritual that is from God. Amen? So our desire, our prayer for today, is magkaroon talaga tayo ng ma-open talaga yung eyes natin. At malalaman natin mamaya kung paano natin gagamitin yung eyes natin to see the vision that is from God. Amen? So last topic natin, ito na yung last na topic natin for the vision. 2 weeks ago, nalaman natin, yung first week, nalaman natin that a life without vision is a life without direction, di ba? Kapag walang vision yung buhay mo, wala ka talagang patutunguhan. Kasi wala kang tinutumbok. Amen? Sino dito yung nabubuhay lang, tapos palutang-lutang lang? Sino dito yung tatrabaho ngayon, pero hindi ko alam, bahala na kinabukasan. Sinisisi na naman natin kay Batman lahat. Bahala na si Batman. Kinalaman ni Batman sa buhay natin, no? Life without vision is life without direction. Pangalawa, mention ni Pastor JC, the two kinds of vision, the personal vision and corporate vision. Yung personal vision, this is our self-success, di ba? Ito yung self-develop na tayo. And the corporate vision is the collective vision na ito yung pinapadaan through the leaders, mission ng church, for example. Like Moses, isa yung hinihirang, binibigyan ng vision ni Lord para ang church niya. O kaya yung napili niyang mga tao is maibigay niya doon kung ano yung will niya. So by now, nagkakaroon na tayo ng medyo pagkaunawa or nagkakaroon na tayo ng pagsisiyasat sa ating mga sarili. Kamusta na ba? O nagkakaroon ba tayo ng urgency sa mga vision natin? Tayo ba parang, kailangan ko talagang magkaroon ng vision. Saan ako pupunta? Amen? Yung taong may mga vision, ibig sabihin nakikita nila yung beyond what they see in the present. Yun yung mga taong less yung worry or hindi nagwo-worry. Nagwo-worry ka lang naman pag hindi mo alam kung ano mangyayari, di ba? Nagwo-worry ka kapag hindi mo nakikita kung ano yung mangyayari sa'yo sa hinaharap. Pero the moment na meron ka ng vision doon sa hinaharap, less na yung worry, less stress. Amen? Yung mo si Ate Queenie, example ko lang, pwede kong gamitin yung, hindi ko alam, ito yung pinakamasaya sa atin ngayon, pero ito yung kakaresign lang. Pero nakita mo naman, blooming na blooming. Kasi alam niya kasi, yung estado na to, is temporary lang. This is not what God pinakita ng Diyos. This is not what I saw. Parang ganun, no? Yung pinakita ni God is beyond. Mas maganda. Mas matindi. Tsaka inaayos na ni Lord yung schedule para fully na yung pagmi-ministry ni ate, no? Palakpakan natin si Lord. Okay, napansin ko kanina, sabi ko mga taga-Aimhay pag nawawala ng trabaho, nagiging masaya tsaka blooming. Pero wag naman kayo, baka mamaya mamali kayo ng mamaya mag-resign, baka mamali kayo ng pagkaunawa sa sinasabi ko. So alam niyo ba, hindi lahat ng merong personal vision merong corporate vision. Or merong, pag sinabing corporate vision, mas maganda gawin nating divine vision. Hindi lahat ng nagkakaroon ng personal vision is nakakatugon dun sa tinatawag na divine vision. Pag divine vision, galing sa
sa Diyos. Ito yung mga calling natin. For example, ito yung mga gusto mo maging pastor, ito yung maging church leader. Ito yung mga divine vision. Yun lamang tutugon. Yun lamang tutugon dun sa calling o dun sa merong ipapakita sa isang Diyos na na divine calling eh. Papakita niya sa iyo yung vision, ganito ka. Dun sa mga tutugon, dun niya ibibigay yung ipapaunawa, dun niya ibibigay yung will niya. Amen? May papagawa siya sa iyo sa future. Ngayon, bibigyan ka na niya ng vision. Kaya dapat hindi tayo natatakot sa mga vision na yan, di ba? Yung mga pastor natin kaka-ordain lang. May pinakita si Lord. Ngayon may pinapakita na si Lord. 10 years from now, uso na naman yung gano'n natin. 5 years from now, asan na? Naglilid ka na ng church. Yung pamilya mo, nililid mo na. May sarili ka ng ministry. Yun yung mga divine vision to go on dun sa purpose ni Lord sa ministry. Amen? Pero bakit hindi lahat? Ang example natin is yung rich fool man na tinatawag. Yung sikat na sikat to sa Bible eh. Amen? Palaging ini-example to. Nagawa niya na lahat. Okay yung personal vision niya, na-achieve niya na yung personal success niya. Yumaman na siya. Pero hindi niya na-discover yung divine purpose o divine vision niya. Hindi niya nakuha. Kasi bakit? Nag-stop siya doon. Nalunod siya doon sa tinatawag na personal vision. So kailangan, para mapuntahan mo yung divine vision, kailangan mong tumugon. Amen? Fail ang isang tao sa paningin ng Diyos kapag hindi niya na-fulfill yung purpose niya. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa successful dito sa mundo, hanggat hindi mo na-fulfill yung purpose ng Diyos para sa'yo, ang paningin ng Diyos sa'yo, you are a failure. Fail ka. Amen? Hindi mo na nagagampanan yung assignment mo dito sa mundo. Ang personal na vision, may purpose yan. Yung mga personal vision natin, yung personal success natin, yung pinapakita sa atin ni Lord, 10 years from now, ganito na tayo. May purpose yan. Hindi lang yan mananatili sa'yo. Kapag napuntahan mo yan, napagtagumpayan mo na yan, yung vision mo na yan, gagamitin yan ng Diyos. Para saan? To fulfill His will here on earth. Amen? Yan yung gagamitin niya. Example, kapag halimbawa nanalo ka ng mayor, kapag nanalo ka ng mayor, hindi ka lang titigil dun sa posisyon. Masaya ka na kasi mayor ka na eh. Sasahod ka na lang, di ba? Hindi pwede. Kailangan gampanan mo yung pagiging mayor. Ganon din sa personal success natin. Pag naabot na natin yung personal success natin, nakuha na natin, hindi yan mananatili sa atin. Kailangan gamitin natin yan. Yung mayor, kailangan niya, he have to serve others. Di ba? Have to serve the community. Ngayon sa atin naman, we have to do the will of God. Kapag ando na tayo sa tinatawag na purpose natin, ando na tayo sa tinatawag na self-success natin. Amen? Sa atin, halimbawa, binigyan ka ng Diyos ng personal vision. Yan yung gagamitin mo para magkaroon ng impluensya. Pakisabing ang influence. Pag sinabing influence, hindi lang ito yung parang drug dealer ka na may impluensya ka sa batas. Pag sinabing influence, ibig sabihin, nakikinig sa'yo yung mga taong, kapag nagsalita ka, may nakikinig. Kapag walang nakikinig, ibig sabihin, wala kang impluensya. Kapag meron kang gustong adhikain, o kaya may gusto kang project, walang tumutulong sa'yo, ibig sabihin, hindi ka nakakapag-impluensya. Walang nabibless sa buhay mo, walang nakikinig sa'yo, walang tumutulad sa'yo. Dapat sa'yo tularan. Pero walang ayaw. Ibig sabihin, hindi ka nakakapag-impluensya. Yung personal natin na success, ang purpose niyan para magkaroon tayo ng influence, para makita ng tao na totoo. Totoo yung Diyos nito. Bakit? Dati wala naman to eh, pero ngayon, medyo okay na. Medyo nabawasan lang ng buhok, pero madami na ring tagasunod. Parang ganun, di ba? Pero ganun yung design ng personal na vision natin. Hindi lang dapat sa atin. Kailangan natin gamitin yan, yung impluensya na yan, at yung purpose na yan,
para baguhin yung kaisipan ng mga nasasakupan mo o kaya na-impluensyahan mo. That is our target, tayong mga kingdom people. Pastor JP, Ate Pat, Pastor Alay. Ang purpose ng kung nasaan kayong position ngayon, kailangan pagigihin nyo yan. Palakasin natin. Itodo natin, i-maximize natin. Para makita ng tao kung ma-share natin sa kanila at mabago yung kaisipan nila. Kasi sa kaisipan ng mundo, ang success ay nakukuha doon sa rat race, sa kompetensya, sip-sip, pasipsipan, di ba? Pero sa atin, wala tayong gagawin kundi i-develop kung ano na yung meron tayo. Sipagan lang ng sipagan. Nag-testimony yung isang kapatid, nag-text sa akin, Pastor, alam mo ba, binati ako ng manager ko. Sabi niya sa akin, gusto mo bang magkaroon ng lisensya? Mag-ano ka na, mag-enroll ka na, akong bahala, i-change natin yung ID mo. May mga ganon, nakakapag-impluensya. Ibig sabihin, gagamitin talaga ng Lord yung ano mo. Kapag nagkaroon ka ng personal success, lalapitan ka ng tao. Amen? Umpisa pa lang yan. Paano pag halimbawa na maximize mo ng todo-todo yan? Di, talagang importante ka sa mundo. Ngayon ang tanong, importante ka ba sa mundo? May mga taong hindi importante sa mundo. No? Dapat tayo maging importante tayo sa mundo, mga kapatid. Amen? Kapag fail tayo, kapag nanatili tayo, at hindi natin napuntahan yung purpose natin, ma-fail ka sa paningin ng Panginoon, ang bansag sa'yo, pag sinolo mo yung personal success mo, parang mayor, pag sinolo mo yung position mo, hindi ka nag-serve, kinurakot mo, ang tawag sa'yo, corrupt. Tayo, kapag meron tayong mga personal success, tapos hindi natin ginamit sa kingdom, hindi natin ginamit to influence others, may pakilala ang kaharian ng Diyos, may pakilala si Kristo, hindi natin ginamit para sa ministry, sa Diyos, ibig sabihin, kinukurap natin yung personal success natin. Yun yung tingin ng Diyos. Bakit? Binigyan kita para magmanifesto ka dito sa mundo, para yung pangalan ko, yung glory ko maitaas. Di ba? Pero ginamit mo sa pansarili mo. Parang yung rich poor man, sabi niya gano'n, nakapag ano na siya. Inulit ko, ano? Pero yun yung magandang example, sa Bible naman ang galing yun. Sabi niya, yung isa pa, hindi ko alam, yung rich poor man din yun na isa. Sabi niya, pinsan niya ata yun. Yung magpapatayo na lang ng kamalig. Nagkaroon ng personal success, pero hindi tumugon dun sa divine calling. Ang tawag ng Diyos sa kanya, corrupt. Ngayon din. Amen? Kailangan kasi natin magampanan yung will ng Diyos sa atin dito sa mundo. To change the mind. Kung yung number 1, fail. Number 2 naman, full. So, amen, nasabi ko na. Ngayon, punta tayo sa tinatawag na purpose. Yung vision na ibinigay ng Diyos sa atin, yung potentials, vision, potential, seed, dreams, magkakapareho lahat yan. Isang mukha lang yan. Nagkakaibang katawagan lang. Pero, ang tinutumbok niyan, isa lang. Amen? Potential, seed, yung seed na nasa atin, tawag dito, gift, power, dreams. At yung mga taong merong vision, merong tinutumbok, yun yung mga taong hindi mapakali. Kapag ang buhay mo pala, kampanting-kampante ka lang, parang pwede natin sabihin parang wala kang vision. Nakakita na ba kayo ng taong kampante lang? Walang iniisip. Ano bang natin? Ano bang mo ngayon? Goal mo ngayon? Wala, okay lang. Ganito lang. Easy-easy lang. Para ka lang tsinelas na palutang-lutang sa dalampasigan. Wala kang goal. Kasi ang taong may vision, hindi mapakali. Maya-maya, may ginagawa, busy, may tinutumbok, parang yung asawa ko kulit ng kulit sa akin, may vision kasi. May vision din naman ako, ha? Pero kamusta na? Nagpabuka na ng ticket. O yung visa nila. Ako naman, ito yung requirements. May vision, may tinutumbok, mga kapatid. Pero kapag relax ka lang, kamusta na? Hayaan mo, okay lang yan, walang problema. Wala ka palang tinutumbok pag ganun. Wala kang vision. So, ang taong may vision, hindi mapakali. Parang yung buntis. Kapag buntis ka, hindi ka mapakali, di ba? Di ba, Ate Tel?
Hindi na naman bakit sa atin. Ganun. Habang nagdi-devotion ka gabi, pag ganun sa atin. Kasi, yung nasa loob, gustong kumawala. Yung mga potentials natin, gustong kumawala niyan. Sabihin mo nga sa katabi mo. Titigan mo. Yung potential mo, gustong kumawala. Totoo, yung mga potentials natin, gustong kumawala yan sa atin. Gustong lumabas yan. Gustong tumubo ng mga seed na nasa atin. Anong ginagawa natin? Para yung mga bulate. Ganun ang ganun. Gusto lumabas. Anong ginagawa natin? Amen? Ang success ng isang isda, matatawag mo lang siya isda kapag malangoy siya. Ang isda na hindi lumalangoy, matatawag ka bang isda yan? Nag-iisip kung anong isda yung hindi lumalangoy. Masyado kayo critical mag-isip. Ang ibon, generally speaking, ang ibon, ang pinaka-success ng ibon is lumipad, di ba? Huwag nyo nang isipin yung manok. Iba yun, ibang usapan yun. Pero ang pinaka-success ng ibon is lumipad. Andun yung success niya. Ang success ng buto is tumubo, maging puno. Di ba? Yun yung success niya. Yun yung vision. Yun yung goal. Ang success ng tao is mapalabas yung potential niya. Magamit ayon sa will ng Diyos sa kanya. Ma-dominate yung creation ng mundo. Amen? Kapag hindi mo napalabas yung potential mo, ibig sabihin, para kang ibon na hindi lumilipad. Pag ibon, naglalakad lang. Bakit? Parang kasi, nakakatamad kasi, walang goal. Wala mang goal na lumipad. Wala Okay na to, lakad-lakad lang. Nasa delikadong katayuan yung ibon na yun. Bakit? Prone sa mga praise, no? Sa mga maghahunting sa kanya. Andun ka talaga. Pag nasa goal ka, nandun ka sa purpose mo, yung sinasabi ni Pastor JC, na nasisecure yung yung life mo. Bakit? Nasusustain yung life mo according dun sa disenyo mo. Amen? Ngayon, nung mga nakaraan, pinag-uusapan natin yung self-doubt. Yung self-doubt. Ang isa pang kahulugan ng self-doubt, maliban doon sa iniisip mo na hindi mo kaya. Ang isa pang kahulugan ng self-doubt is yung alam mong merong ka na, pero nanghihingi ka pa. Meron ka na, pero naghahanap ka pa. Ano niyo yan? Meron naman ako, parang naghahanap pa ako. Kasi hindi mo magamit yung sayo, kasi hindi mo na-develop. Kapag nasa ganung kalagayan ka, nasa self-doubt ka, mahirap yun. Yun yung kalaban ng success. Yun yung kalaban ng vision. Hindi mo talaga mapupuntahan yung vision mo dun sa self-doubt. No? Ang ibig sabihin ng self-doubt is, meron ka na, nanghihinga pa. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na may potential ka galing sa Diyos, binigay ng Diyos. May buto ka, pero ayaw mong paniwalaan. Yun yung pagdududa. Kaya, nakastagnant, napaparalyze kung ano yung potential mo na nanatili lang sa'yo. Amen? Pakisabi nga, your success is not outside of you. Yung success mo, wala sa labas. Tanungin nyo ngayon kung nasaan. Your success is trapped inside you. Your success is trapped inside you. Nasa sayo. Pag hinanap mo yung success sa labas, pwede kang mag-imitate. Pwede kang magulo kasi magbabase ka sa tao. Di ba? Magbabase ka sa success nila. Uy, yumaman, nagbenta ng tubig. Magbenta ka na rin ng tubig. Uy, yumaman, nagtinda ng bulalo. Magtitinda ka na rin ng bulalo. Pares ka na rin. Gaya-gaya ka. Ganun yung Pinoy, no? Puro gaya-gaya. Kaya, puro level lang. Walang umaangat. Bakit? Kasi hinahanap nila yung success sa labas, sa nakikita. Nakikita ng naked eye. Uy, okay to, malakas to ah. Dito na rin ako.
But, ang totoong success mo, it is trapped inside of you. Kailangang palabasin mo yan. Pakisabi nga, palabasin mo yan! Yung bulat. Biro lang. Kailangan lumabas yan, mga kapatid. Kapag hindi lumabas yan, nako, magkakaroon tayo ng problema. Meron dalawang klase ng paghahanap. Yung una, yung alam mong meron ka, yung nakita, yung alam mong meron ka, tapos hinahanap mo kasi hindi mo alam kung saan mo nilagay. Yan yung isang klase ng paghahanap. Nahanap mo. Sabi, meron ako dito Kaso hindi ko lang talaga mahanap. Yung pangalawa naman, yung talagang wala ka talaga, yung talagang hindi mo talaga alam kung ano yung hinahanap mo. Di ba may mga ganon? Yung hindi mo pa talaga nakita yung hinahanap mo. Meron naman yung, alam mo na meron ka nun, tapos hinahanap mo lang siya kasi confident ka na meron ka nun. Amen? Ano yung example ng mga bagay sa bahay na alam nyong meron kayo, pero nawawala, andyan lang yan? Suklay. Ano to? Family Feud ba to? Suklay. Remote. Nail cutter. Refrigerator. Washing machine. Ito yung pinakamatindi. Ito yung mga pinakamatindi. Nawawala. Hugasan. Bakit nawawala yung hugasan? Kasi daan-daan lang sa lamabo, hindi makita Walang naghuhugas, biro lang. Pero yung mga bagay na andyan, pero alam mo andyan, pero hindi mo makita. Yun yung isang klase. At alam mo, meron kasi tayo nakikita na kapag hinahanap natin, yung sinasabi ko kanina na confident ka na nandyan Ngayon, dapat confident tayo na merong itinanim ang Diyos para sa atin. Ngayon, huwag mong hanapin sa labas. Yun yung punto ko. Dapat, palabasin mo galing sa loob. Hanapin mo sa loob because it is trapped inside of you. Kailangan may gawin ka. Amen? Kasi alam nyo, madalas sa atin, ang pinangahanap natin, bibig. Sino dito yung madalas maghanap bibig? Pag bibig yung pinangahanap, di ba maingay? Puro bibig. Sa seed, potential, dreams, vision. Lahat ng yan, dreams. Kapag bibig ang pinangahanap mo, talagang hindi mo yan makikita. Marami sa atin naghahanap ng potentials natin, bibig ang pinangahanap. Kaya, reklamo ng reklamo. Ay, nako, ang hirap ng buhay. Wala na naman pag-asa. Ang hirap-hirap, hindi na ako makaahon. Paano ba to? Paano ba ako makakalaya dito? Bibig ang pinangahanap. Doon sa mga previous topic natin, yung mata natin, maraming bagay na dapat yung mata natin yung panghanap, di ba? Ano dapat yung panghanap natin? Bibig o mata? Mata. Ngayon, kung mata, yung panghanap natin, meron tayong mga bagay minsan na hindi nakikita sa naked eyes natin, di ba? Na-agree ba kayo doon? Ngayon, paano mo ma-rediscover yung vision mo? Yung mga untapped power mo, yung potentials mo? Paano mo ma-rediscover yun? Paano mo mahahanap yun? Kailangan may gamitin tayo. Ito ngayon yung tutuklasin natin. Ano yung dapat nating gamitin? Again, yung sight natin na yan, may mga bagay yan na hindi kayang makita. Yung nakikita lang yan, yung mga natural, physical. Amen? Hindi niya nakikita yung beyond dun sa yung mga spiritual na bagay. Yung vision na pinapakita ng Diyos. Remember, what you see, if what you see is not what you saw, that is not you, that is temporary. Ano ngayon? Paano natin ngayon? Ano ngayon yung gagamitin natin para makita natin yung vision natin? Let us open our Bible first to Ephesians 1, chapter 1, verse 8. Ito ngayon yung kailangan nating gamitin. Actually, mata din to.
Pero anong klaseng mata yung kailangan natin gamitin? Ito ba ay normal na mata lang? O yung mata na galing sa Diyos? Tingnan natin ha. Ephesians 1, verse 8. Sabi dyan, I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. I prayed, tingnan nyo, Ephesians 1:8. Tama ba? 1:18, sorry. Ephesians 1:18. I pray that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people. Sabi sa kanta, naalala niyo ba yung kanta? That, open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Diba? Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Pero dito sa text natin, if you will not open the eyes of your heart, tingnan nyo, mabuti yung Ephesians 1:18. If you will not open the eyes of your heart, kapag hindi nailawan, na-enlighten yung eyes of your heart, you will not know hope. Sabi dyan, di ba? You will not know hope. Hindi mo malalaman yung divine vision mo. Amen? And the worst case is, you will not know the riches of God and His glorious inheritance. So, kailangan mo palang buksan anong klaseng mata ngayon yung kailangan mong gamitin to see your vision. To see the vision na binigay sa'yo ng Diyos. The eyes of the heart. Everybody say, eyes of the heart. Eyes of the heart. Napakahalaga na mabuksan mo, ma-open mo yung eyes of the heart. Bakit? Napakadaming mawawala sa'yo kapag hindi mo ito nabuksan, yung mata ng puso. Yung puso pala may mata. Siyempre, meron. Sabi sa Bible eh. Sabi niya dyan, di ba? I pray, sabi ni Pablo dun sa mga taga-Ephesians, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Mabuksan. So, merong mata, no? Anong klaseng mata? Ito yung tinatawag na spiritual na mata. Spiritual eyes na nakakakita dun sa will, sa vision ng Diyos. Amen? So, napakahalaga na ma-open natin yan. Ano yung mga mawawala sa atin pag hindi natin yan nabuksan, hindi natin na-open? Diyan sa mata na yan, diyan sa mata ng heart natin, eyes of our heart, diyan ipapakita ng Diyos, ipapahayag ng Diyos, yung hope which He called you. Pag sinabing hope which He called you, ibig sabihin, diyan niya ipapakita yung will niya. Diyan niya ipapadaan. Hindi niya ipapadaan yung will niya sa naked eyes natin. Ipapadaan niya yung will niya, ipapakita niya yung will niya sa eyes of the heart. Kaya, tayo ba dito? Sino ba dito yung bukas yung eyes of the heart? Kailangan siguraduhin natin na nakabukas, hindi bulag. Hindi nakapikit, hindi natutulog. Kailangan bukas. Amen? Ito yung nagkukumpirma bakit si David is the man after God's own heart. Kasi, I believe na bukas yung mata ni David. Bakit? Paano natin na napatunayan na bukas yung eyes of the heart ni David? Kasi alam nyo ba, ang tingin ng mga sundalo dun sa sumisigaw is higante. 9 feet na na higante na napakalaki. Sino 'yon? Si Goliath. Yun yung tingin ng mga sundalo, mga kapatid niya. Wala man lang nagtangka, lahat takot. Pero si David, dahil bukas yung eyes ng heart niya, ang nakikita niya doon, sabi niya, kayang-kaya ko to. Magkaiba sila ngayon ng matang ginagamit. Ang mata na ginagamit ng mga kapatid niya, yung mata na physical. Yung mata na ginagamit ni David, matang spiritual. Sasamahan ako ng Diyos, itutumba ko to. Walang pwedeng magyurak sa pangalan ng Diyos ko. Pangalawa,
Ito pinaka-importante. Why David is the man after God's own heart? He will do all God's will. He will do all God's will. Ngayon, paano mo malalaman yung will ng Diyos kung nakasara yung eyes of the heart mo? Kailangan nating buksan pala. Kaya napakahalaga pala, no? Nabuksan natin ang eyes of the heart. Sabi sa Acts 13:22, and when he had removed him, si Saul, he raised up for them David as king, to whom he gave testimony and said, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Why? Because he who will do all my will. He will do all my will. Gagawin niya lahat ng kalooban ng Diyos. Amen? Sino dito yung nagkakaroon ng desire na ma-open yung eyes of the heart nila? Sino naman dito yung gusto na nakapikit yung eyes of the heart nila? Sino dito yung gustong bulag yung eyes of the heart nila? Taas ang kamay ng gustong nakakakita yung eyes of the heart nila. Amen. Madalas sa mga Kristiyano, nakasara yung eyes of the heart. Madaming Kristiyano, nakasara yung eyes of the heart. Kaya, ang ginagamit sa buhay is yung physical na mata. Yung nakikita, yung natural. Pero meron pa palang mata na supernatural. Amen? Kayo ngayon, kung meron kayong sitwasyon sa buhay, paano nyo ba tinitingnan yan? Isipin nyo yung sitwasyon nyo sa buhay ngayon. Paano nyo tinitingnan? Eyes na natural, physical? O tinitingnan nyo yan sa spiritual eyes, the eyes of the heart? Amen? Madalas sa atin, hindi pa natin na-access yung eyes of the heart. Bakit? Kasi kapag malalaman mo yung isang Kristiyano kapag yung vision niya kakaiba na, yung vision niya supernatural na. Kasi kapag dumadanas ng problema, dumadanas ng sitwasyon, mga kabiguan sa buhay, ang pananaw iba. Kapag bukas yung eyes of the heart niyan, masaya yan. Ay, walang problema kasi temporary lang yan. Pero yung mga naka-close at bulag yung mata, ang pinanggagamit lang yung naked eyes lang natin. Pag nakita ka ng sitwasyon sa buhay, lugmok na agad. Amen? Nawalan ka ng trabaho, iyak na yan. Nag-resign, iiyak na yan. Wala na, uwi na ako, hindi na. Pero yung pagbukas yung eyes of the heart mo, tuwang-tuwa ka pa. Masayang-masaya ka pa. Ang sarap-sarap mabuhay, gigising ka, walang. Ay, nako, mga kapatid. That is why we need to pray that God will open the eyes of the heart. Parang si David. If we do not open the eyes of the heart, we cannot carry. Ito yung pinaka-importante, tandaan nyo. If we do not open the eyes of our heart, we cannot carry the will of God. Kasi si David, he carry the will of God. Gusto nyo bang i-carry yung will ng Diyos sa buhay nyo? Merong prerequisite. Kailangan, you have to open first the eyes of your heart. Amen? Kasi bakit? Kapag hindi nakabukas yung eyes of the heart mo, malulula ka sa ipapakita sa iyo ng Diyos. Malulula ka dun sa mga bagay na ipiriniper sa iyo ng Diyos. Sasabihin mo, imposible yan. Kasi, ang gamit mo lang, naked eyes, mata. Pag sinabi ngayon ng Diyos sa'yo, Pastor JP, hahawak ka ng 5,000 congregation after 5 years. Kapag wala kang eyes of the heart, baka biglang, ay ayoko na. Parang hindi naman totoo yan. Kalokohan naman ata yan. Hindi naman. Paano mangyayari yan? Pastor JC halimbawa, magkatunog. In the future, ito naman, i-conquer yung Cebu. Halimbawa, ganun. Ay, hindi totoo yan. Kapag naka-close. Pero pag nakabukas yung eyes, ay, nako.
Go lang. Excited ka pa. Amen? Kaya nga sabi ni Pablo, palagi niya sinasabi, walk by faith and not by sight. Ang sight na pinatutukuyan niya doon, yung mata natin. Walk by faith. Pag sinabing faith, ito yung, ang meaning ng faith sa Bible is, the substance of the things who you hope for, the evidence of the things unseen. Yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, related na naman siya sa vision. Yung faith. So, ibig sabihin, you have to walk by faith. You have to walk through the vision, yung lente na ibinigay sa'yo ng Diyos. Doon ka dapat lumakad, hindi doon sa sight mo. Amen? Kasi walang ibang magdadala ng will ng Diyos kundi yung heart natin. Kaya lang naman nagiging deceitful yung heart. Uso yan, di ba? The heart is deceitful. Kaya lang naman nagiging deceitful yung heart kasi nakasara. O kaya bulag. Kapag bulag, aakay sa bulag, anong mangyayari sa kanila? Mahuhulog sila. Kung saan sila mapupunta, pwedeng hindi na sila tumuloy, pwedeng masagasaan sila. Bulag, aakay sa bulag. Payag ba kayo nun? Pero kapag yung nakakakita, yung sinusundan natin, ang sarap sumampa doon, no? Yung daming vision itong taong to, Sundan nga natin to. Kaya lang nagiging deceitful yung heart. Kasi, bulag. Saan? Doon sa katotohanan ng Diyos sa buhay. Yung mga katotohanan ng Diyos na nakalagay sa Bible. Kaya, kindatan ako ng asawa ko. Kindatan ko kaya pabalik. Biro lang. At isa pa sa siguradong magkikerry ng will ng Diyos. Walang ibang option. Isa pa sa siguradong magkikerry ng Diyos maliban dun sa related din to, dun sa vision mo, sa heart, is dapat maging bond servant ka. Pag sinabing bond servant ka, ibig sabihin, slave ka na ng will ng Diyos. Hindi ka na slave ng sarili mong pita ng laman. Amen? Sa letter, ito, malapit na. Sa letter ni Pablo, dun sa Corinthians, makikita natin sa sulat ni Pablo, yung kahalagahan ng heart vision at kung paano niya ito nagamit to focus, para magpatuloy, para hindi sumuko sa will niya. Itong si Pablo, madaming pinagdaanan to, di ba? Nakita natin sa Bible. Pero bakit siya nagpapatuloy? Ano ba yung nakikita niya? Ano ba yung vision niya? Tingnan natin. 2 Corinthians 4, 1 to 18. Isa-isahin natin to. Sabi dyan first, therefore, since we have this ministry, we have received mercy, we do not lose, ano daw? Everybody say, ano? Heart. We do not lose heart. Pag sinabing we do not lose heart dyan, hindi ibig sabihin na nawalan sila ng puso. Yung natanggal yung puso nila, pag natanggal yung puso mo, patay ka na nun. Amen? Pag sinabing we do not lose heart, ibig sabihin, we do not lose the sight of your heart. Yan ibig sabihin ni Pablo. Kaya hindi sila nanghihina. Kaya hindi sila napapagod. Alam nyo ba, sa anatomy, sa buong katawan natin, ang heart lang ang hindi nagpapahinga. Yung brain minsan, naka-idle yan. Yung mga bopis natin, nagpapahinga yan, natutulog yan. Diba? Yung mata natin, yung pangamoy natin, lahat yan, wala. Wala, pakiramdam natin, wala. Pero yung heart, pump lang ng pump yan. Kasi pag tumigil yung heart, wala. Diretso ka na. Diretso tulog mo. Ngayon, ang heart, hindi napapagod. Kaya, tuloy-tuloy. Hindi pwedeng mapagod yung heart. Kaya huwag kayong kumagat dun sa drama nung pagod na ang puso ko. Pagod ng umibig. Amen? Ngayon, ang heart. Sabi sa 2, but we have renounced the hidden things of shame, not walking in the craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. Sa 3, sabi niya dyan, but even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. Ito kasi yung pinagdadaanan ni Pablo dun sa ministry niya. Sabi niya, dun sa mga pinagdadaanan ko, I never lose heart. Sabi niya ganun.
even dun sa gospel na ipinipreach ko, kingdom gospel, na hindi pinaniniwalaan ng mga tao because at that moment, they are still veiled. Ibig sabihin, nakatakip pa. Walang nauunawa ng tao kapag nakatakip yung mata niya. Kapag bulag siya, wala siyang makukuha, wala siyang makikitang sight. Amen? Veiled. Ibig sabihin, nakatakip. Hindi ibinibigay ito sa lahat. Meron talagang mga tao na kahit anong gawin mo, tinatakpan talaga nila yung paningin nila, yung sight nila, yung spiritual eyes nila. Ayaw nilang makita. Naka-veiled ang gospel to those who are perishing. Ngayon, yung perishing na tinatawag, ito yung nagre-relate doon sa Proverbs 29:18. Pag sinabing perish, where there is no vision, people perish. Ngayon, kapag walang vision ang tao, he will perish. Dito, kapag ang tao ay nananatili dun sa veil, ang kaisipan ng tao, yung heart ng tao, nananatili dun sa nakatabon, yung mga salita sa kanya, at hindi niya nakita. Kasi hindi niya binubuksan yung eyes of the heart niya, mananatili siya sa kalagayan na perish. Perishable. Ibig sabihin ng perish is magulo, mahirap, ano yung perish? Yung parang yung nabubulok, parang gano'n, di ba? Nanatiling gano'n yung buhay. Ibig sabihin, hindi ka mananagumpay. So 4, bakit? Whose mind of God of this age has blinded, who do not believe. Oh, yung mga ayaw palang maniwala na mga blind, ang nagbablind sa kanila, sino daw? The God of this age. Doon sa mga ayaw maniwala. Doon sa gospel. Lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Kapag unbeliever ka, blind yung mind mo. Amen? Sino dito yung blind ng mind? Wala, ano? Unbeliever. Wala rin. Amen? Kapag, alam mo, hindi mo na kailangang maging ateista o hindi mo na kailangang maging magkaroon ng ibang pananampalataya para sabihin lang na nagpe-perish yung life mo. Kapag hindi ka naniwala sa kingdom gospel, pwede na palang mag-perish yung life mo. Amen? Naunawaan po natin? Sa 5, for we do not preach ourselves but Jesus Christ. Oh, wala tayong itinatayo, only Jesus Christ. And ourselves, your bondservant for Christ's sake. Na-mention na naman, bondservant. For it is God who commanded light to shine out of darkness. It is God who commanded light. Pag sinabing light, He commanded the knowledge. He commanded the information. He commanded the light. To ano daw? He commanded the light. Asan ako? 6 pala. He commanded the light who has shone in our hearts. Diyan talaga sa heart iilaw, diyan talaga sa heart ilalagay ng Diyos yung will niya. Ang puso talaga yung magkikarry ng ilaw at knowledge na galing sa Diyos. Hindi ka lalaya. Ito pag tinuloy natin, to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Hindi ka lalaya kung hindi mo malalaman yung knowledge and the truth and the glory of God. The knowledge of the glory of God. Pag hindi mo nalaman yon, mananatili kang naka-veil. Ibig sabihin, nakatakip. Ibig sabihin, nanatiling hindi mo makita. Ngayon, cast down but unconquered. Itinago yung gospel na yan, yung information na yan, yung light na yan, itinago, cast down but unconquered. Hanggang ngayon, di ba? Na ano pa natin, na buhay pa rin. Kagaya ni Kristo. Si Kristo yung isang example na cast down but unconquered. Pinako sa krus. Namatay but unconquered. Bakit? Nabuhay siyang muli. At yung aral niya, nagpapatuloy. Amen? Nanuha po natin. 7. But we have this treasure in our earthen vessel. Pag sinabing earthen vessel, tayo yon. Si Kristo, He have earthen vessel. Yung physical.
Yung mga nahahawakan yung katawan natin, that is earthen vessel. Ngayon, sabi niya dyan, may treasure daw dyan. Tingnan mo yung katabi mo, may treasure daw dyan sa earthen vessel mo. Paano mo malalaman yung treasure? Yung treasure na yan, that the excellence of the power may be of God and not of us. Yung excellence of power na nasa atin, that is, yan yung potential, yan yung untapped na power, yan yung dreams. Yan yung nakalagay doon sa Ephesians 3:20 na, now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask according to the power that work within us. Yung, sa madaling sabi, yung mga katawan natin, there's a treasure sa mga katawan natin. Kaya nga, kapag namatay ka, nang hindi mo napalabas yung potential mo, yung treasure na nasa iyo, magdadagdag lang yan dun sa treasure sa sementeryo. Naunawaan po natin, mga kapatid. May treasure, sabihin mo, may treasure sa iyo, kapatid. Sabihin mo, may treasure sa bawat isa sa atin. Pero kailangan natin niyang palabasin. Amen? Ngayon, sabi ni Pablo sa 8, we are hard-pressed on every side. Sa ministry nila, ang daming nangyayari. We are hard-pressed on every side, not yet not crushed. We are perplexed, but not despair. Kaya, itong si Pablo, kahit anong gawin mo sa kanya, he do not lose heart. He do not lose the sight of his vision. Tayo ba? Baka konting na pagsabihan lang tayo, na-lose na tayo sa heart ng vision natin. Na-lose na tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Baka nagtampo na tayo. Nasabihan lang ni pastor, ay ayoko na, grabe naman. Tinuwid lang halimbawa, ay grabe ka naman, napaka-judgmental naman ninyo. We are hard-pressed, sabi ni Pablo. Nangyari sa kanila yan. But yet not crushed. Kasi alam nyo, yung vision na nasa atin, ito, napakahalaga nito. Dapat maunawaan natin, yung vision na nasa atin, ititest yan. Ititest yung vision. Mga bagong ordain. May mga ministry. Diba, nagkaroon tayo ng mga ministry. OEM. Anong pangalan nun? Yung executive, Chief Executive, Minister, Head, Outreach, Sports, Evangelism. Lahat yun, ministry. Lahat yun, vision. Yan yung pinagkaloob na vision sa atin, divine na vision ng Diyos sa atin. Ititest yan. Kaya, kailangan mag-ingat tayo, kailangan siguraduhin natin. Kailangan wag tayong sumuko. Ititest pa yan. Amen? Hindi lang yan binigay ka na parang okay na. Masaya ka na, relax ka na. May testing pa yan. Ang ginagawa lang namin dito, ang ginagawa lang ng church is, sabihin sa'yo, uy, may pinapagawa ang Diyos sa'yo. Nasa sa'yo pa rin kung itutuloy mo yan. Sabihin mo sa katabi mo, ituloy mo ba, kapatid? May testing yan. Amen? 9. Sabi niya, alam niyo kahit si Jesus may na-test, di ba? Si Moises may testing. Si Jacob may testing. Kahit tayong lahat may testing sa mga buhay natin, sa mga ministry natin, sa mga vision natin. May testing. Meron talaga. Sa 9, sabi niya, persecuted, not forsaken. Hindi tayo iwan ng Diyos. Struck down, but not destroyed. Kaya huwag tayong medyo umarte. Sa 10, always carrying about in the body the dying of the Lord Jesus, that the life of Jesus may also be manifested in our body. Ibig sabihin, kapag yung body natin nakakaranas ng persecution, perplexed, nakakaranas ng hard press, alam nyo, yung mga body nyo, hindi sa huwag nating alalahanin, pero yung mga body natin, parang kay Pablo kasi sa kanya, yung mga nararanasan niyang sakit sa katawan, yung mga emotional na distress na nararanasan niya. Sa kanya kasi, na yun? Boxes na yun kasi patay na yung katawan niya dun sa mga emotional na yun. Patay na yung katawan niya dun sa mga bagay na temporal. So, ibig sabihin, kahit anong mangyari sa kanya, he do not lose his sight dun sa vision ng Diyos. Kasi bond servant siya.
Kaya kahit anong gawin mo sa kanya, ang history ni Pablo, ilang beses nang gumulong to sa mga gate ng mga cities. Kasi pinagtatadyakan, pinipersecute, gustong patayin. Pero bakit si Pablo hindi siya nawawalan ng pag-asa, hindi siya naglulus ng sight niya, ng heart niya? Kasi inari niya na yung katawan niya, yung ginagamit niya na earthen vessel, inari niya na wala na to, patay na to dun sa mga kalayawan ng mundo. Patay na to sa mga nangyayari sa mundo. Ang focus niya na lang, magampanan yung will ng Diyos. Tayo minsan nga, yung sabi ko, matapik lang tayo minsan. Ako, para tayo manok. Amen? Diyan pa ba kayo? Sa 11, for we who live, 18 lang to. For we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus may also be manifested in our mortal flesh. Kapag halimbawa, na bakit si Ate Casey, bakit palagang para ang daming problema pero parang pa rin, parang masayang-masaya pa rin. Kasi nakikita sa kanya yung life ni Jesus. Kaya parang talo yung katawan mo, pero buhay na buhay naman yung vision mo. Buhay na buhay naman yung espiritu mo. Amen? 12. Then death is working within you, but death is working in us, but life in you. Sa 13, ito maganda. And since we have the same spirit of faith, faith na naman, vision, isa lang ng vision. According to what is written, I believe that therefore I spoke. We also believe that therefore speak. We also believe and therefore speak. Ibig sabihin, kaya siya nagsasalita dahil yun yung nakasulat. At kaya siya nagsasalita dahil yun yung pinaniniwalaan niya. Ako ngayon, kaya ako nagsasalita dito sa inyo kasi nararanasan namin. Pinaparanas ng Diyos. Na kahit ano pang pagsubok dito sa mundo, ano pang nangyayari sa buhay natin, temporary lang yan. Mas maganda, focus tayo sa goal natin. At may mga napapatunayan ng Diyos sa mga buhay natin na kapag hindi tayo tumigil, meron talaga, may nangyayari talaga. Hindi lang to laro-laro lang. Nako, ewan ko. Sa susunod na lang, magte-testimony na kami. Amen? Marami tayo mga pangarap. Huwag nating sukuan yan. Yung maraming vision na ipinapakita ang Diyos sa atin. Huwag tayong papadala dun sa mga maliliit na mga bagay. Ngayon, sa 14, knowing that He who raised up Lord Jesus will also raise us up with Jesus and will present us in you. 15, for all things are for your sake, that grace, having spread through many, may cause thanksgiving to abound to the glory of God. Pag sinabing grace, yung grace ng Diyos na binibigay sa atin, this is the enablement. Pag sinabing grace na binibigay ng Diyos dun sa vision mo, ang grace, kapag may vision, merong provision. Pakisabi ng provision. Pag sinabing provision, ito yung magsusuporta dun sa vision mo. Naniniwala ba kayo dun? So, kapag tinawag ka na magpastor, mayroong kalakip na provision. Kapag tinawag ka na maging elder, may kalakip na provision. Yung provision na yun, hindi yun bonus mo o sweldo mo kasi tumugon ka. Hindi. Ang gagamitin ng vision, kaya nga vision, provision. Ang silbi ng provision is para magampanan mo o matupad mo yung vision mo. Yan yung grace. That is the enablement. Para makapunta ka doon. Having through the many may cause thanksgiving to abound to the glory of God. Ngayon, sa 16, therefore we do not lose heart. Inulit na naman ni Pablo. Therefore we do not lose heart. We do not lose the eyes of the heart. We do not lose our vision. Hindi siya nawawalan ng focus. Do not lose. Hindi na papagod. Kasi andyan pa rin yung potential, andyan pa rin. Hindi pa rin nawawala. Even though the outward man is perishing, nahihirapan, yet the inward man is renewed day by day. Amen? For our light affliction, which
is but for a moment. Tingnan nyo our light affliction. Pakisabi ng light affliction. Pag sinabing light affliction, magagaan na affliction. Wala lang, sisiw lang, magagaan lang. Amen? Light affliction. Bakit magagaan? Kasi lahat ng mga bagay, mga affliction na nandito sa atin, temporary lang yan. Kumbaga, sabi nga ni Bishop, di ba? Nasa journey ka lang. Lahat ng mga nararanasan mong affliction, journey lang yan. Hindi pa yan ikaw. Kung anong nararanasan mo ngayon, schedule mo, ang gulo. Nasa midship ka na naman. Parang hindi ka ma-promote, parang walang pag-asa sa company, parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Light affliction lang yan, mga kapatid. Hindi pa ikaw yan. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa ikaw yan. Meron pa. Yun yung vision ng Diyos para sa'yo. Kaya wag na wag tayong do not lose heart. Amen? Malapit na. Is working for us far more exceeding and eternal weight of glory. Amen. Yung destination natin, ito yung tinatawag na, ito yung sinasabing working for us far more exceeding. Ito yung eternal glory ng Diyos. Ito yung destination natin. Hindi yung destination natin. Hindi yung nararanasan natin ng mga light affliction ngayon. Amen? So sa conclusion tayo, 18. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen. Puro vision to. Amen? While we do not look at the things which seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporary. Amen? The things, pakisabi nga, the things that are seen are temporary. But the things which are not seen is eternal. Yung pinakita sa'yo ng Diyos na vision sa heart mo, that is the eternal. Yung nararanasan mo ngayon, dito, journey pa lang yan. Temporary pa lang yan. Amen? Ito pa, bibigyan ko ng example. Ang bayan ng Israel. Tingnan nyo to The farthest way to your success is the shortcut. Ulitin ko The farthest way to your success is the shortcut. Bakit? Inulit. Bakit? Sa Israel, nag-shortcut sila. Gusto nila mag-shortcut. Ang journey nila, it took, siguro mga 1 week lang, di ba? Mga ganun lang, 7 days. Yung journey nila. Pero sabi ng Diyos sa kanila, dito kayo dumaan. Ayaw nila kasi takot sila. Ang dami nilang pinagagawa sa wilderness. Ayaw nilang sumunod kay Moises. Ayaw nilang... Kaya tumagal yung journey nila. Pero ang gusto talagang nilang gawin, ang nangyari kasi na shortcut na iniisip nila, yung sarili nilang will. Kapag sumunod ka sa sarili mong will na iniisip mong mag-shortcut ka na, baka mapatagal yung journey mo. Baka imbis na mabilis, mas lalong tumagal. Kaya sila inabot ng 40 years. Kaya mag-iingat tayo dun sa mga shortcut ng shortcut. Sino mahilig sa shortcut dito? Minsan na shortcut ako Dito ako daan. Pagkatapos dun, may road construction, traffic. Dapat dire-diretso ka na lang di ba? Di ba naranasan ng mga driver yan? Ito, dito tayo daan. Yung pala, may construction, tapos traffic. Sobrang tagal mo makawala dun. Yung travel mo ngayon, imbis na 1 oras, imbis na 30 minutes, nabot ka na 1 oras. Amen? Ito yung matindi. Si Kristo mismo, inoferan ng shortcut. Si Christ. Sabi ni Taning sa kanya, 40 days silang magkasama ni Taning sa wilderness sa testing. Sabi ni Satanas sa kanya, alam ko yung goal mo Alam ko yung vision mo. Ang vision mo, makuha yung authority dito sa mundo. Di ba? Alam ni Satanas Ngayon, sabi ni Satanas, may offer ako sa'yo. Nakikita mo yan, lahat. Pumunta sila sa Nakikita mo lahat ng yan. Lahat ng yan, mapapasayo, mapapa-under sa authority mo. Huwag mo nang danasin yung magpapapako ka pa sa krus, yung papasakitan ka pa,
yung papatayin ka pa, wag mo nang danasin yan. May offer ako sa'yo. Luhod ka lang sa akin, sa'yo na tong lahat ng authority na nandito. That is the shortcut. Pero nung ginawa ni Kristo, sabi niya, lumayas ka, Satanas. Minsan pala yung shortcut sa buhay natin, baka offer ng kaaway yun. Para mapadali. Madaming klase ng shortcut sa buhay natin, di ba? Kasi ayaw mong dumaan. Kailangan mo talagang dumaan ng testing because testing produces perseverance. And later on, it will produce your faith. Kaya, huwag tayong magalit sa testing. Bagkos, panagumpayan natin yung mga testing na yan kasi kasama natin ng Diyos. Amen? Even si Pablo, lahat ng yan, dumanas. Yung buhay ni Pablo na yan, kung titingnan nyo, kung babasahin nyo, siya yung talagang matindi yung pinagdaanan pagdating sa testing. So, amen? Ito na yung huli. Your vision is the photograph of your purpose. Kaya napakahalaga yung vision sa mga buhay natin. Medyo kumain tayo ng oras pero alam ko, kinausap tayo ng Lord ngayon. Amen?